Natutulog ako sa aking pick-up sa likod ng isang convenience store nang dumating ang sulat sa motel na pinaktabuyan sa akin 3 araw na ang nakalipas. Tumawag ang manager, si Mang Dante, ng alas 6 ng umaga. Ginising ako mula sa isa na namang bangungot tungkol sa abogado ni Isabel. Mateo, sabi niya, may certified letter ka rito galing sa isang law firm sa Batanes. Mukhang importante. 2 linggo nang patay ang lola ko, si Beatriz, bago may nakabalang sabihin sa akin. 20 taon na kaming hindi nag-uusap, mula noong ako'y 28, at sinubukan kong tanungin siya tungkol sa aking ina sa arawng kasal ko. Binabaan niya ako ngang telepono noon, tulad ng kung paano ako bababaan ng telepono ng aking ama makalipas ang 40 taon nang sabihin kong papunta ako sa Batanes. Simple lang ang sulat. Pumunta agad. Iyo na ang lahat ng mana. May mga kondisyon. Ang lahat pala ay isang 200 taong gulang na mansyon sa 1,000 ektarya ng kagubatan sa Batanes at 19 bilyon sa mga account na hindi ko alam na umiiral. Ngunit nang sa wakas ay tumayo ako sa bahay na iyon. Nang buksan ko ang nakakandadong silid sa ikatlong palapag at natakpuan ang 40 taong ebidensya na kinolektang lola ko, naintindihan ko kung bakit nagsisinungaling sa akin ang buong pamilya ko mula pa noong 8 taong gulang ako. Ang pangalan ko ay Mateo Reyes. 3 buwan na ang nakalipas. Ako ay isang matagumpay na marine biologist na may asawang nagngangalang Isabel. 2 anak na mas mahal ko pa sa sarili kong buhay. At mahigit 1,100 milyon na ipon. Ngayon, pagmamay-ari ko ang isa sa pinakamalaking pribadong lupain sa Hilagang Luzon at sapat na pera para bumili ng isang maliit na bansa. Ngunit ipagpapalit ko ang bawat sentimo para bumalik at iligtas ang aking ina sa ginawa sa kanyang aking ama at tiyuhin. Ito ang kwento kung paano ang pagkawala lahat ng akala ko'y mahalaga ay nakturo sa akin na hanapin ang nag-iisang bagay na tunay na mahalaga. Ang katotohanan kung bakit nawala ang aking ina noong ako'y 8 taong gulang at kung bakit ginugol ng aking lola ang sumunod na 40 taon sa paghahanda ng kanyang pahihiganti mula sa isang mansyon sa tabi ng dagat. 6 na buwan na ang nakalipas. Mayroon akong buhay na perpekto tingnan mula sa labas. Tuwing umaga, himtan-femtan gigising ako sa aming 4-bedroom na bahay sa isang subdivision sa Alabang, yung may malawak na lanay at 100 taong gulang na puno na akasya na gustong-gustong iguhit ni Sofia. Magtitimpla akong kape sa kusinang ipinarenovate ni Isabel noong nakaraang taon, puro puting marmol at mga gamit na mas mahal pa sa kotseng karamihan. Pagsapit ng 16:15, tumatakbo na ako sa umaga sa paligid ng village. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nakukulay ginto sa kapaligiran. Ang pangalan ko ay Mateo Reyes at sa edad na 48. Akala ko'y ayos na ang lahat sa akin. Nagpapatakbo akong isang matagumpay na marine biology consultancy na dalubhasa sa mga migration pattern ng mga pawikan. Mukhang boring, pero maganda ang kita. Kailangan ng makumpanya ng langis ng environmental assessments. Kailangan ng coastal developer ng habitat surveys. At kailangan ng mga universidad ng isang taong kayang subaybayan ang mapawikan na may taksalup ng libu-libong milya sa karagatan. Ako yung taong yun, ang taong kayang sabihin sa iyo kung saan eksaktong lilitaw ang isang pawikan 6 na buwan mula ngayon. Ngunit hindi nakita na ang kanyang asawa, ay nakikipagkita sa kalaguyo nito tuwing Martes at Huwebes habang ako'y nagsusuri ng datos sa aking opisina. 19 na taon na kaming kasal ni Isabel. Siya ay isang real estate agent, isa sa pinakamagaling sa Maynila. Nagbebenta siya nga mamahaling bahay sa mga taga-ibang bansa, mga taong gustong magkaroon ng bahagi ng karangyaan sa Pilipinas. Maganda siya sa paraang nakainggit sa ibang mga lalaki sa mga hapunan sa country club. Blondeng buho na pinapayos niya tuwing 3 linggo sa isang salon sa BGC. 3 beses sa isang linggo kung magtennis para mapanatili ang kanyang figura at isang ngiti na kayang maksara ng anumang kasunduan. Ang aming anak na si Carlos ay 17, senior sa isang pribadong eskwelahan, starting point guard sa basketball team.
6-2 na ang tangkat, taglay ang kumpiyansa ni Isabel at ang akala ko'y aking katapatan. Gusto niyang maaral ng marine biology tulad ko. Ginugugol niya ang magabakasyon sa aking research boat, natututong magteg ng mga pawikan at makbasang sonar. Tay, sabi niya, gusto kong makatuklas ngang isang bagay na hindi pa nakikita ngang kahit sino. Si Sofia ay 14. Freshman sa parehong eskwelahan, isang artist na nakikita ang mundo sa makulay na hindi ko kayang pangalanan. Upo siya sa aming hardin kasama ang kanyang sketchpad. Iguguhit ang mga ibon at mga bulaklak, lumilihang buong mundo mula sa watercolors. Nakuha niya ang mga mata ng aking ina. Bagaman alam ko lang yun mula sa isang lumang litrato na itinatago ko sa aking desk drawer. Mga mata ni Diana Reyes na nakatingin sa sanggol na ako, ngunit nakalingon palayo sa kamera na parabang alam na niya noon pa na hindi siya magtatagal. Nawala ang aking ina nung ako'y 8 taong gulang. Isang umaga nagluluto siyang scrambled eggs para sa akin, humuhuning ang isang kanta mula sa radyo, at pagsapit ng hapunan ay wala na siya. Sabi ni tatay, bumalik na siya sa kanyang pamilya sa Batanes. Sabi niya, hindi na kinaya ng init at alinsangan ng katimugan. Sabi niya, hindi siya nababagay na maging asawa ngang mangingisda. Pinapanot siyang umalis bago magbukang liwewe. Hindi alam kung ibabalik pa ba siya ngang Gabagyo. Si Roberto Reyes ay isang komersyal na mangingisda mula sa Batangas sa loob ng 30 taon bago siya nagretiro. Isang matigas na tao na lalo pang tumigas nang umalis si inay. Pinalaki niya akong mag-isa. Tinuruan akong magbasang alon at rumespeto sa karagatan, ngunit hindi ako tinuruang pag-usapan ang mga damdamin o magtanong tungkol sa nakaraan. Nang ako'y 18 at sinubukang hanapin ang aking ina, nagbanta siyang itatakwil ako. May mga pintong dapat manatiling sarado. Mateo, sabi niya, ginawa ngang nanay mo ang kanyang desisyon. Mayroon akong isang tiyuhin, si Sergio, na kababatang kapatid ngang aking ama, na nagpapatakbo ngang isang antique shop sa Escolta. Darating siya tuwing Pasko at kaarawan ko, laging may mamahaling regalo at mga kwento tungkol sa mga muebles na naibenta niya sa mga artista. Ngunit kapag tinatanong ko siya tungkol kay inay, pareho silang itsura ni tatay. Yung matigas na ekspresyon ng Reyes na nangahulugang tapos na ang usapan. Ang lola ko, si Beatriz, ay isang pangalan lang, isang multo na nakatira sa kung saan sa Batanes. Ina nga aking ina na pumutol sa lahat ng ugnayan nang umalis si Diana. Sinubukan ko siyang tawagan minsan. Isang araw bago ang kasal ko, 30 segundo lang ang itinagal ng usapan. Anak ka ni Roberto, sabi niya sa boses na parang hanging amihan. Hanggang doon ka na lang. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Ngunit noong umagang iyon, 6 na buwan na ang nakalipas. Habang naghahanda ng almusal para sa aking pamilya, hindi ko naisip ang lahat ng iyon. Nagluto ako ng scrambled eggs para kay Sofia tulad ng ginawa ng aking ina para sa akin. Hinalikan ko si Isabel bilang paalam, nalasahan ang kanyang lipstick na nakakahalaga ng libu-lupalibu bawat isa. Hinatid ko si Carlos sa eskwela habang pinag-usapan ang paparating na tournament. Wala akong kamalay-malay na tapos na pala ang buhay ko, na si Isabel ay ilang buwan nang nakpaplanong kanyang pag-alis, na ang lalaking kasama kong nanananghalian para pag-usapan ang isang 800 milyong kontrata ay may relasyon sa aking asawa, na sa loob ng 3 buwan ay matutulog na ako sa aking pick-up, at sa loob ngang 6 na buwan, tatayo ako sa isang mansyon sa Batanes. Malalaman na lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking pamilya ay kasinungalingan. Nagsimula ang pagkasira ng aking buhay isang Martes ngang hapon noong Abril. Nasa laut ako mula pa madaling araw. Sinusubaybayan ang isang pawikan na may tag na lumihis sa karaniwang ruta nito. Pagsapit ng 2:00, nagpasya akong umuwi ng maaga. Pwede namang ipagpabukas ang datos. Gusto kong sorpresahin si Isabel, baka dalhin siya sa bagong restaurant na iyon na laging niyang binabanggit. Pumasok ako sa aming driveway at napansin ang Mercedes na nakaparada sa tabi ng puting Range Rover ni Isabel. Isang pila na S-Class,
Yung tipo na mas mahal pa sa bahayng karamihan, agad kong nakilala. Pag-ari ito ni Tomas Briones, ang pinakamalaki kong kliyente, isang developer na nagmamay-aring kalahati ng ari-arian sa baybayin mula Batangas hanggang Palawan. Siya ang nakpopondo sa aking pananaliksik sa mga pugat ng pawikan, isang kontratang nakakahalaga ng 100 milyon sa loob ng 5 taon. Tahimik ang bahay nang pumasok ako. Masyadong tahimik para sa isang Martes nga hapon. Nasa art club si Sofia hanggang alas 4. May practice si Carlos hanggang alas 5. Inilagay ko ang aking masusi sa counter. Napansin ang 2 baso nga ala sa lababo. Ubos na ang boteng mamahaling alak na iniingatan namin para sa aming anibersaryo. Narinig ko sila bago ko pa man sila makita. Menggatuno mula sa aming silit tulugan na nakpatigas sa aking sikmura. Umakyat ako sa hagdan, bawat hakbang ay parang 1 taon ng buhay kong nawawala. Bahagyang bukas ang pintong kwarto. Nakatingin ang aming wedding photo mula sa dresser habang sinisira ng aking asawa at ng pinakamalaki kong kliyente ang 19 na taon ng pagsasama sa kama kung saan nabuo ang aming mga anak. Hindi nila ako napansin nung una. Tumayo ako roon siguro ngang 10 segundo, bagamat parang ilang oras. Tapos nakita ako ni Isabel, hindi siya sumigaw, ni hindi man lang siya nagulat. Itinaas lang niya ang kumot at sinabing, Mateo, ang aga mo yata. Si Tomas Briones naman ay nakpakita ngang hiya. Kinuha niya ang kanyang nga damit at umalis ng walang salita. Hindi makatingin sa aking nga mata. Narinig kong umandar ang kanyang Mercedes sa labas. Narinig siyang umalis kasama ang aking kinabukasan sa kanyang passenger seat. Tumayo si Isabel, isinuot ang kanyang roba na parabang ordinaryong araw lang. Gusto kong divorce, sabi niya, ganun lang, walang paliwanag, walang paumanhin, walang luha. Nakausap ko na ang isang abogado. Dapat kumuha ka na rin ngang sa iyo. Dun ko nalaman na 8 buwan ng pinaplano ni Isabel ito. Naglipat siya ng pera. Idinokumento ang bawat business trip ko, bawat gabing ginugol ko sa opisina. Sinabi niya sa kanyang abogado na ako ay emotionally absent, kasal sa aking trabaho, na pinabayaan ko ang aking pamilya para sa mga pawikan at research grants. Iminungkahi pa niyang baka may relasyon ako sa aking research assistant na si Marta, isang 60 taong gulang na lola na nagretiro na 2 taon na ang nakalipas at nakatira sa Cebu. Ang nga papeles ng diborsyo ay isinilbi 3 araw pagkatapos sa aking opisina. Tinapos ni Tomas Briones ang aming kontrata nung hapong iyon, sinabing mayroon kaming professional differences. Kumalat ang balita sa komunidad ng negosyo sa Maynila na parang langis sa tubig. Sa loob ng 1 linggo, nawalan ako ng 3 pang kontrata. Ang aking reputasyon na binuo sa loob ng 20 taon ay nasira sa loob lamang ng ilang araw. Ang custody hearing ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Perpektong naturuan ni Isabel ang mga bata. Umupo si Carlos sa kanyang paning ng korte, ayaw akong tingnan. Nang tanungin siyang hukom tungkol sa kung saan niya gustong tumira, sinabi niyang gusto kong manatili kay mama, laging wala naman si papa. Dinuro ni Sofia ng tuluyan ang puso ko. Tumayo siya at sinabing, mas mahalaga pa kay papa ang mapawikan niya kaysa sa amin, si mama ang pumupunta sa mga art show ko. Si mama ang tumutulong sa homework. Umiyak siya nang sabihin niya iyon, ngunit nagawa na ang pinsala. Nakuha ni Isabel ang bahay, pangunahing kustodiya, at 70% ng aming mga ari-arian. Ang abogado ko, na naniningil ng 40,000 kada oras, ay nagsabing maswerte pa ako at hindi mas malala. Maswerte, mula sa 1,400 milyon na ipon, bumaksa ako sa mas mababa sa 125 milyon pagkatapos ng mabayarin sa abogado. Nalusaw ang negosyo. Walang gustong kumuha sa marine biologist na binansagang unstable ng pinaka-konektadong developer sa Maynila. Lumipat ako sa isang budget motel sa tabing Slex, 500 bawat gabi. Amoy sigarilyo at kabiguan ang silid. Nag-apply akong trabaho sa mga tindahan ng gamit pangdagat, mga painan, kahit saan natatanggap ng isang disgrasyadong siyentipiko. Wala. Malawak ang koneksyon ni Tomas Briones.
Sa ikalawang buwan, 500,000 na lang ang natitira sa akin. Pagsapit ng ikatlong buwan, ibinebenta ko na ang lahat ng pag-aari ko. Ang aking mga kagamitan sa pananaliksik, ang aking pickup, ang aking relo na ibinigay ni Isabel para sa aming ika-10 anibersaryo, itinabi ko ang isang larawan ng mabata at ang lumang larawan ng aking ina. Mabait na tao ang manager ng motel, si Mang Dante. Nang hindi na ako makabayad, pinabayaan niya akong 1 linggo, pagkatapos ay 2. Pagkatapos ay isinilit niya ang isang eviction notice sa ilalim ng aking pinto na may sulat kamay na tala. Pasensya na, Mateo. Nagmamasid ang management. May 3 araw ka. Ginugol ko ang 3 araw na iyon sa pagtulok sa aking luma at gas-gas na Ford Ranger. Naliligo sa gym hanggang sa mag-expire ang aking membership. Kumakain ng 1 beses sa isang araw sa isang karinderya. At doon na tumawag si Mang Dante tungkol sa sulat. Isang certified letter mula sa Batanes na magbabago ngang lahat. Bagamat hindi ko pa alam nun. Masyado na akong wasak para umasa sa anumang bagay maliban sa isa pang bayarin na hindi ko kayang bayara. Nakaupo ako sa parking lot ng karinderya ng alas 7 ng umaga. Hawak ang certified letter na itinabi para sa akin ni Mang Dante. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa kape, kundi sa pagod. 3 gabi na akong natutulog sa aking pick-up, nakaparada sa likod ng isang convenience store kung saan hindi abot ng security camera. Makapal ang sobra. Mamahaling papel na may nakaukit na pangalan ng isang law firm sa sulok, Quintos and Associates, Basco, Batanes. Sa loob ay isang formal na liham na may petsang 2 linggo na ang nakalipas. Mahal na G. Reyes, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo ang pagpanaw ng inyong lola Geng Beatrice Nakpil noong ika-2 Abril. Bilang kanyang nag-isang nabubuhay na apo at itinalagang tagapagmana, minana ninyo ang kanyang buong ari-arian. Kinakailangan ang inyong agarang pagdating sa Basco upang pag-usapan ang mga tuntunin at kondisyon ng pagmamana na ito. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa lalong madaling panahon. Binasa ko itong 3 beses bago nagkaroon ng saysay ang nga salita. Patay na si Beatrice. Ang lola na nagbaba sa akin ng telepono 20 taon na ang nakalipas ay ipinamana sa akin ang lahat. Pero ano ang lahat? Pinutol niya ang lahat ng ugnayan nang mawala ang aking ina. Bakit niya ako iwanan ng kahit ano? Tinawagan ko ang numero sa letterhead mula sa isang payphone. Isang sekretarya na may makapal na tuldik ifatan ang sumagot at agad akong inilipat kay Ati. Alejandro Quintos mismo, G. Reyes, sabi niya sa isang boses na parang lumang katat at alak. 2 linggo na naming sinusubukang hanapin ka. Napaka-espesipikong iyong lola, dapat kang pumunta sa Basco ng personal. May mga kondisyon sa iyong mana na hindi maaaring pag-usapan sa telepono. At Quintos, salamat sa tawag, pero wala akong pera para sa gasolina papuntang Hilaga, lalo na para sa tiket sa eroplano. Nagkaroon ng katahimikan. G. Reyes, marahil hindi ako naging malinaw. Malaki ang ari-arian ng iyong lola. Kung makakarating ka rito tapos na ang iyong nga problema sa pera, kaya mo ba yon? Tiningnan ko ang aking pick-up. Kinakalkula ang distansya. Sabi ng mapa, mahigit 14 na oras ang biyahe papuntang pinakadulong parteng Luzon. Mayroon pa akong enga 30,000 na natira mula sa pagbebenta ng aking diving equipment. Kung diretso akong magmamaneo, matutulog sa pick-up, hindi masyadong kakain, makakarating ako. Darating ako diyan sa loop ng 2 araw, sabi ko. Bago umalis ng Maynila, dumaan ako sa dati kong bahay sa huling pagkakataon. Ang Range Rover ni Isabel ay nasa driveway sa tabing isang pulang Corvette na hindi ko na nakilala. 3 buwan pa lang at may iba na siyang ipinasok sa aming tahanan. Bukas ang bintana ni Sofia, umihip sa hangin ang kanyang ngalilang kurtina. Gusto kong huminto, tawagin ang aking mga anak, ngunit ang restraining order na isinampa ni Isabel ay nangangahulugang hindi ako maaring lumapit ng mas mababa sa 500 talampakan. Nakpakarga akong gasolina at naktungo sa Hilaga. Sa isang lugar sa Tarlac, tinawagan ko ang aking ama sa Batangas. Sumagot siya sa ikatlong ring,
Mas matanda ang tuno kaysa sa kanyang 72 taon. Tay, namatay si Lola Beatriz. Papunta akong Batanes para sa mana. Ang katahimikan ay tumagal ng napakatagal na akala ko'y naputol na kami. Pagkatapos ay naksalita siya, ang kanyang boses ay kasing tigas ng bato. Huwag mo ng kalkalin ang magabagay na dapat ay nakabaon na, Mateo. Anong magabagay? Tay, anong sinasabi mo? Ang lola mo ay isang mapait na babae na hindi kailanman tinanggap na pinili ni Diana na umalis. Anuman ang iniwan niya sa iyo, hindi ito sulit para gambalain ang nakaraan. Tay, kailangan ko to. Wala na akong natitira. Kinuha lahat ni Isabel. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, anak. May mga katotohanang hindi sulit malaman. Ibinaba niya ang telepono. Hindi kailanman ako binabaan ng telepono ng aking ama sa loob ng 48 taon. Nagmaneho ako buong gabi, humihinto lamang para sa gasolina at kape. Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Ilocos. Nagbago ang tanawin habang papunta ako sa Hilaga. Ang malambot na tanawin sa timog ay napalitan ng matitigas na bundok at malalawak na bukirin sa Hilaga. Sinubukan kong tawagan si Tio Sergio sa Maynila. Sumagot siya, ngunit kakaiba ang tunog, kinakabahan, Mateo, anuman ang iniwan sa iyo ni Beatriz, kunin mo lang ang pera at umalis ka na. Huwag kang magtanong, huwag kang maghanap ng sagot. Wala na ang nanay mo, hayaan mo na siyang magpahinga. Sergio, anong nangyari sa nanay ko? Anong hindi ninyo sinasabi sa akin? Walang nangyari. Umalis siya. Tapos ang kwento. Ibinaba niya rin ang telepono. Sa wakas, nakarating ako sa dulongang kalsada sa Apari. Mula doon, tinawagan ko si Ati. Kintos at sinabi niyang magpapadala siyang para sa aking tiket sa eroplano papuntang Basco. Pagdating ko sa Batanes, parang ibang mundo. Ang hangin ay malinis, ang tanawin ay dramatiko. Isang pribadong kalsada ang nagdala sa akin sa isang karatula. Hacienda Nakpil, pribadong pag-ari, ang kalsada ay umikot sa loop ng 5 kilometro sa kagubatan. Sa bawat kurbada, inaasahan kong makakita ng bahay, ngunit wala kundi mga puno at hamog. Pagkatapos, bigla, nagbukas ang kagubatan at nakita ko ito. Ang mansyon ay nakatayo sa isang talampas na nakatanaw sa karagatang Pasipiko, isang napakalaking istrukturang bato na parang inukit mula sa mismong batong kinatatayuan nito. Hindi bababa sa 200 taong gulang, 3 palapak ng bato at kahoy na may mga bintanang nakatingin sa dagat na parang mga mata. Ito ang tahanan ng aking lola. Dito lumaki ang aking ina. Dito itinago ang lahat ng lihim. Ipinarkada ko ang aking gasgas na pick-up sa harap nga, inukit na pinto na yari sa nara at naupo sandali, pinakikinggan ang pagampas ng karagatan sa mga talampas sa ibaba. Anuman ang nahihintay sa akin sa loob ng bahay na iyon, anuman ang kondisyong itinakda ni Beatriz, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko, si Ati. Quintos mismo ang nagbukas ng pinto, eksakto sa naisip ko mula sa kanyang boses. Matangkad payat na kasuot ng 3-piece suit na mukhang galing sa museo, may salamin sa mata at gintong kadenang pocket watch. Tiningnan niya ang aking maruming maong at 3 araw na balbas ng walang pahusga. Inilahat lamang ang kanyang kamay. Gay Reyes, maligayang pagdating sa bahay Nakpil, napakatagal na hinintay ngang iyong lola ang sandaling ito. Napakaganda ngang loob ngang bahay, mga alpombra ng Persia ang nakalatak sa makintap na sahig na gawa sa kahoy. Mga oil painting ng maninunong may matitigas na mukha ang nakahanay sa mga dingding, at isang chandelier na parang nagelong, bituin ang nakasabit sa 20 talampakang kisame. Lahat ay perpektong napreserba, na parabang huminto ang oras noong 1950. Dinala ako ni Quintos sa isang silid-aklatan na nakatanaw sa karagatan. Mula sahig hanggang kisame ang mga bintana na nakframe sa Pasipiko, kulay abo at walang katapusan. Naksalin siyang 2 baso ng brandy mula sa isang kristal na decanter at inabutan ako ng isa bago umupo sa likod ng isang napakalaking mesa na gawa sa kamagong. Gay, Reyes, ang ari-arian ng iyong lola ay binubuo ng bahay na ito.
1,000 ektarya ng nakapalibot na kagubatan, at mga ari-ariang pampinansyal sa iba't ibang account na nakakahalaga ng humigit kumulang 89 bilyon. Nahulog ang baso ngang brandy mula sa aking kamay, nabasak sa alpombra ngang Persia, 19 bilyon. Ang bilang ay hindi kapanipaniwala. Kalmadong naksalin si Quintos ngang isa pang baso at nagpatuloy. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Iniaatas ng iyong lola na tuklasin at idokumento mo ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng iyong ina na si Diana sa loob ng 1 taon. Kung tatanggi ka o mabibigo mong tapusin ang gawaing ito, ang buong ari-arian ay ililipat sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Inilabas niya ang isang magarbong susi mula sa kanyang desk drawer at inilagay ito sa harap ko, 2 palapag, huling silid sa kanan. Sinabi ng lola mo na may intindihan mo ang lahat kapag nabasa mo na ang nasa loob. Nasa kusina lang ako kapahanda ka ng mausap. Umingit ang hagdanan sa ilalim nga aking mapaa habang paakyat ako sa 3 palapag. Ang pasilyo ay puno nga litrato. Ang aking ina bilang isang sanggol, isang bata, isang teenager, malarawang hindi ko pa nakita, masandaling hindi ko alam na nangyari. Sa dulong pasilyo ay isang mabigat na pinto na gawa sa kahoy na may lumang tansong kandado. Ang silid ay puno nga filing cabinet, mga kahon na nakasalansan hanggang sa kisame. At isang mesa na puno nga dokumento. Sa dingding ay isang timeline na sulat kamay nga aking lola. 40 taon ng investigasyon, nakamapa na parang murder board. Kinuha ko ang pinakamalapit na folder na may label na Diana's Diary, 1985. Maingat at tumpa ang sulat kamay nga aking ina. Dumating na naman ngayon ang kapatid ni Roberto, si Sergio. Nagbubulungan sila kapag akala nila hindi ko naririnig. Isang bagay tungkol sa bangka, tungkol sa mga pakete mula sa Mindanao. Nakakita ako nga resibong nakatago sa tackle box ni Roberto. Hindi ito kagamitang pangingisda ang binibili niya. Nagbasa ako ngang ilang oras, bawat dokumento ay nagbubunyag ng isa pang piraso ngang katotohanan. Natuklasan ng aking ina na ginagamit ni na Roberto at Sergio ang negosyong pangingisda bilang takip sa pagpupuslit ng droga. Nagdadala sila na shabu mula sa timog, itinatago sa mga pekeng ilalim na bangka, at ipinamamahagi sa pamamagitan na network na mantik shop ni Sergio. Isang police report mula 1985, hindi opisyal na isinampa, ngunit nakuha ng isang pribadong investigador. Sinubukan ni Diana Reyes na iulat ang pinaghihinalaang drug trafficking. Binasura ang reklamo dahil sa psychiatric intervention ng asawa. Ang psychiatric intervention, natagpuan ko ang mga commitment papers. Si Diana ay sapilitang ipinasok sa isang psychiatric facility sa malayong probinsya sa Luzon noong Setyembre 15, 1985. Ang parehong araw na natatandaan kong ipinagluto niya akong scrambled eggs. Sinasabi sa mga papeles na siya ay delusional, paranoid, isang panganib sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Nilakdaan ni Roberto Reyes at Sergio Reyes, sinaksihan ng isang batang abogadong naknangalang Alejandro Quintos. Nang hina ang aking mabinti. Naupo ako sa sahig na napapaligiran ng ebidensya ng pagkakakulong ng aking ina. Hindi niya kami iniwan, ikinulong siya dahil sinubukan niyang protektahan kami. Mabusisi ang investigasyon ni Beatriz. Kumuha siyang mapribadong investigador, forensic accountant, madalubhasang medikal. Idinokumento niya ang bawat pagbisita sa pasilidad. Nilabanan ang bawat korte para sa paglaya ni Diana. 3 taon ng legal na laban habang pinanatili ako ni Roberto sa Batangas. Sinasabi sa akin na iniwan kami ng aking ina. Ang death certificate ay nasa isang itim na folder. Namatay si Diana Reyes noong Disyembre 3, 1988. Opisyal na sanhi, pulmonya. Ngunit nag-utos si Beatriz ng isang pribadong autopsy. Natakpuan ng medical examiner ang ebidensya ng matagal na labis na pagpapainom ng gamot, kapabayaan sa pangangalaga, at kahina-hinalang mapasa. Pagpatay na nakunwaring komplikasyong medikal. Narinig ko ang mga yabag at tumingala para makita si Quintos sa pintuan. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit tila mas matanda,
25 anyos ako noon, sabi niya ng mahina, bagong-bago sa law school, desperado sa trabaho. Binayaran ako ni Roberto Reyes ng 1,100,000 para saksihan ang mga papeles na iyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang malaman ko, sinubukan kong itama, ngunit huli na ang lahat. Hindi ako pinatawad ng iyong lola, ngunit pinanatili niya akong kanyang abogado. Sabi niya, gusto niyang alalahanin ko ang ginawa ko araw-araw. Tinulungan mo silang sirain ang aking ina. Oh, at ginugol ko ang 40 taon sa pagtulong sa iyong lola na mangalap ngang ebidensya para sirain naman sila. Lahat ng kailangan mo para sa isang kasong kriminal ay nasa silid na ito. Sinigurado iyon ng iyong lola. Tumayo ako. Hawak pa rin ang talaarawan ng aking ina. Naghintay siya, hindi ba? Naghintay si Beatriz hanggang sa malaman niyang nawala na sa akin ang lahat. Hanggang sa wala na akong pwedeng mawala pa sa pag-alam ng katotohanan, tumango si Quintos. Sinubaybayan niya ang iyong buhay, Reyes. Bawat detalye. Alam niya ang tungkol sa diborsyo bago pa ito mangyari. Alam niya kung kailan eksaktong mamamatay para dalhin ka rito. Isang pasensyosang babae ang iyong lola. Naghintay siya ang 40 taon para sa hustisya. Ginugol ko ang sumunod na 3 araw sa silid na iyon, binabasa ang bawat dokumento, bawat ulat, bawat liham na nakolektang aking lola. 40 taon ng ebidensya na nagpinta ng isang larawan ng sistematikong kasamaan. Hindi lang sinira ni na Roberto at Sergio ang aking ina. Sinira nila ang 6 na iba pang pamilya na konektado sa kanilang smuggling operation. Ang mataong nagtatanong ay nawawala o naaksidente. Ang aking ina lang ang pinakamalapit na nakalantat sa kanila. Sa ika-4 na araw, tinawagan ko si Aling Nena, ang tagapangalaga na ang pangalan ay lumalabas sa buong matala ni Beatriz. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa gilid na ari-arian, isang maliit na babae na 78 taong gulang na kumikilos na parang 30 pa rin. Nagtimpla siya nga sa habang nakaupo ako sa kanyang mesa sa kusina, tinitignan ang larawan ng aking ina na itinabi niya. Binibisitang lola mo si Diana linggo-linggo sa loob ng 3 taon, sabi ni Aling Nena, matatag ngunit malungkot ang kanyang boses. Magmamaneho siya 4 na oras papunta at pabalik sa nakakatakot na lugar na iyon. Dinodroga nila si Diana ng husto na halos hindi na siya makapagsalita. Ngunit hindi sumuko si Beatriz, kumuha siyang nga abogado. Nagsampang nga apela, sinubukan pa siyang itakas minsan. Palaging pumanig ang korte kay Roberto. Ang salitang isang mangingisda laban sa isang balih na babay at sa kanyang mayamang ina. Bakit hindi niya ako kinontak pagkatapos mamatay ni inay? Nagbanta si Roberto na itatago kaniya kung susubukan niyang gawin iyon. Sabi niya, dadalhin kaniya sa isang lugar na hindi mo na siya mahahanap. Naniwala si Beatriz sa kanya, kaya't nanod siya mula sa malayo. Kumuha siya ng mga pribadong investigador para kunan ng litrato ang iyong nga school event, ang iyong graduation, ang iyong kasal. Mayroon siyang nga album na puno nga larawan mo habang lumalaki ka, Mateo. Bawat report card, bawat tagumpay, alam niya ang lahat ng iyon. Dinala ako ni Aling Nena pabalik sa malaking bahay sa isang silid na hindi ko napansin noon. Ang madingding ay natatakpan ng mga larawan ko. Ang aking unang araw sa kindergarten, ang aking high school graduation, ang aking kasal kay Isabel, ang kapanganakan ni Carlos, ang unang art show ni Sofia. Naroon ang lola ko sa lahat ng iyon, hindi nakikita ngunit nagmamasid. Alam niyang niloloko ka ni Isabel 6 na buwan bago mo pamalaman, patuloy ni Aling Nena. Mayroon siyang nga investigador na nakdodokumento ng lahat. Maari ka niyang binalaan, ngunit sinabi niyang kailangan mong mawala ang lahat para maging handa sa katotohanan. Kailangan mong wala ng matira sa buhay na itinayo ni Roberto para sa iyo bago mo matanggap ang kanyang ginawa. Noong hapong iyon, tinawagan ko ang National Bureau of Investigation. Sa loob ngang oras, puno ng nga investigador ang bahay, napakalakas ngang ebidensya. Mga talaang pampinansyal na nagpapakita ngang money laundering sa pamamagitan ngang negosyong antigo ni Sergio. Mga testimonya mula sa mga dating kasamahan. Isang paper trail na humantong sa 3 kahina-hinalang pakamatay bukod sa aking ina.
Si Roberto ay inaresto sa Batangas 2 araw pagkatapos. Sinubukang tumakas ni Sergio ngunit nahuli sa airport. Pareho silang naghihintay ngang paglilitis para sa murder, drug trafficking at illegal detention. Sa edad na 72 at 69, mamamatay sila sa bilangguan. Ginamit ko ang 1 milyon mula sa pera ni Beatriz para kumuhang pinakamahuhusay na piskal sa bansa. Ang pangalawang milyon ay napunta sa isang pundasyon sa pangalan ni Diana para sa mga pamilyang sinira nga maling psychiatric commitment. Ngunit ang tunay na sandali ng pagbabago ay dumating nang tawagan ko si Carlos. Tay, sabi ni Mama hindi ka raw dapat tumawag. Carlos, kailangan mong makinig sa akin. Lahat ng akala mong alam mo tungkol sa ating pamilya ay mali. Hindi ako iniwan ng lola mo. Pinatay siya dahil sinubukan niyang protektahan tayo. Mayroon akong patunay. Nasa akin ang lahat. Nanahimik siya ng napakatagal. Akala ko'y ibinaba na niya. Pagkatapos ay sinabi niya. Nagsisinungaling din si Mama tungkol sa ibang mga bagay. Alam ko ang tungkol kay Tomas Briones. Alam ko na bago mo pa malaman. Sa loob ng 1 linggo, parehong nasa eroplano patungong Batanes ang mga bata. Lumaban si Isabel, ngunit pinahintulutan ng kasunduan sa kustodiya ang mga pagbisita sa bakasyon. Nang pumasok si Sofia sa bahay nakpil, napasinghap siya. Tay, parang galing ito sa imahinasyon ko. Ipinakita ko sa kanila ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa kanilang lola, tungkol sa 40 taong paghahanap ng hustisyang kanilang lola sa tuhod. Umiyak si Sofia nang makita niya ang magamit sa sining ni Diana na nasa silid pa rin kung saan niya iniwan bilang teenager. Tumayo si Carlos sa bintana na nakatanaw sa karagatan at sinabing, dito tayo nabibilang, hindi ba? Ito talaga ang ating tahanan? 3 buwan na sila rito ngayon. Nakpapatuloy ang labanan sa kustodiya, ngunit tiwala ang aking nga abogado. Ang 19 bilyon ay nakakabiling mahusay na legal na representasyon. Ang pinakabagong kasintahan ni Isabel ay umalis nang malaman niyang wala na ang pera at hindi na babalik. Nakatayo ako sa greenhouse ni Beatriz tuwing umaga. Inaalagaan ang mga bulaklak na pinanatili niyang buhay sa loob ng 40 taon. Mga bulaklak ni Diana, naghihintay na may makaalala sa kanila. Hindi ibinalik ng katotohanan ang aking ina, ngunit binigyan ako nitong isang bagay na hindi ko kailanman nakuha. Ang kaalaman na mahal niya ako, na ipinaglaban niya ako, na namatay siyang sinusubukang protektahan ako. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ngang sulat mula kay Roberto sa kulungan. 1 linya lang, patawad. Hindi ako sumagot. May mga pahingingin tawad na huli nang dumating para makaroon pangang halaga. Ngunit narito ang natutunan ko sa mansyon na iyon sa tabing ng dagat. Minsan, ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa iyo ay sa katunayan ang simula ng pagtuklas kung sino ka talaga. Nawala sa akin ang lahat ng akala ko'y mahalaga, ngunit natakpuan ko ang katotohanan. At minsan mas mahalaga iyon kaysa sa lahat ng pera sa mundo.